Mga kaibigan, mga friends, mga ka-Facebook, magandang umaga po sa inyo. Meron po akong gustong talakayin na napakahalagang bagay, napakahalagang issue. At bukod sa talakayin ay gusto ko na rin itanong sa ating mga kababayan na mga Katoliko, sa mga kababayan natin na protestante na nabibilang sa iba't ibang sekta ng protestante, at sa mga kababayan nating sumasampalataya na mayroong Diyos at mayroong Kristo, sumasampalataya sa mga bagay na nakasulat sa Biblia. Gusto ko pong itanong sa inyo, kayo po ba ay talagang naniniwalang mayroong karakter na Birheng Maria na ina ng ating Panginoong Kristo Yahushua? Although yung iba ay ang pagkakilala nila kay Kristo ay Jesus, kung tawagin nila ay Jesucristo, Panginoong Jesucristo kung tawagin nila. Kabilang naman po ako doon sa dating naniniwala na ang pangalan ni Kristo ay Jesus. Pero ang punto ko po dito, ang paksa po na gusto kong ipunto dito, kayo po ba ay naniniwala na merong Jose na karpintero na naging foster father ni Kristo Yahushua, ang ating Panginoon? Naniniwala po ba kayo na mayroong Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay na nagsugo sa kanyang bugtong na anak na si Kristo Yahushua para pumayag na magdusa at umako, tumubos sa kasalanan ng lahat ng mga sasampalataya sa kanya? Pumayag siyang mamatay, mapako sa krus. Siya'y binuhay pagkaraan ng ikatlong araw, pagkatapos makihalubilo sa mga alagad pagkabuhay niya. Umakyat siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Kayo po ba ay sumasampalataya doon? Kung kayo po, ang sagot po ninyo ay opo, sumasampalataya kayo, kung yun po ang sagot ninyo, dapat pong sumampalataya din kayo na mayroong rapture o yung dakilang araw na paparito ang ating Panginoong Yahushua at sasalubungin niya ang kanyang mga alagad, sasalubungin niya sa hangin. Yung mga alagad niyang aabutan niyang patay, biglang mabubuhay, at yung aabutan niyang buhay kasama ng mga nangamatay na binuhay na muli, aakyat sa langit na ang bilis ay katulad ng isang kisap mata, twinkling of an eye. Ganong kabilis yung mga magiging pangyayari po. Dapat pong sumampalataya kayo, kasi kung sumasampalataya kayo doon sa mga unang binanggit ko na mayroong karakter na Maria, Birheng Maria, mayroong Jose na karpintero, at mayroong Kristo, dapat sampalatayanan din po ninyo yung tungkol sa rapture. Dahil yan po ay nakasulat po yan sa Biblia, kung saan natin natutuhan na meron palang Birheng Maria, meron palang karpintero na Jose, meron palang Diyos na nagsugo ng kanyang bugtong na anak para pumayag na mapako sa krus. Dapat din yung sampalatayanan, yung two witnesses o dalawang saksi na malapit nang dumating, at sila'y darating nga sa panahon ng 7 years na tribulation. Dapat din ninyong sampalatayanan na mayroong 7 years na tribulation. Dapat din ninyong sampalatayanan na mayroong red heifer na ihahandog sa mga panahon natin. Ganon din, mayroong pangatlong templo, sapagkat yung unang 2 templo ay wala na po. Sa loob ng 2,000 taon ay walang templo sa Jerusalem, at ayon nga sa hula, magkakaroon dito sa mga huling panahon ito. At dahil dyan, sa pag-aaral natin ng mga timeline ni Yahuwah o yung Moedim, nalalaman natin yung mga nangyayari sa mga panahon ito, na kakalkula natin, natatansya na natin kung ito na nga ba talaga yung panahon ng mga wakas. Hindi katulad ng mga naunang panahon, inaakala ng mga tao na andyan na si Kristo, padating na talaga.
Pero wala pa. Pero ngayong panahon na to, napag-aaralan natin dahil merong itinagubili ng ating Panginoong Yahushua, mismong si Kristo. Sinabi niya na malalaman ninyo yung mga panahon. Pag nakitaan niya ninyo yung fig tree na nagkakaroon na ng dahon, alam na ninyo kung anong panahon yan. Ganon din yung mangyayari ngayon. Binigyan tayo ng mga palatandaan para malaman natin kung papasok na ba yung 7 years na tribulation, kung talaga bang ihahandog na yung templo, meron na bang red heifer na maihahandog. Sa katunayan, kailan lang balitang-balita na nagkaroon ng 5 red heifer na mula sa Texas na qualified. Perfect red heifer na qualified, dahil perfect nga. Qualified para sa offering, sa sacrificial offering for purification, para maihandog o maitayo ang ikatlong templo, dahil yun po ang kailangan sa pagtatayo ng templo. Kaya kailangan merong ihahandog muna na pulang baka na unblemished, walang kapintasan, virgin yung baka. At kahapon lang balitang-balita na yung palang rehearsal na naganap, binalita nung mga ilang linggo na nakakaraan, hindi pala rehearsal yun, yung pala tunay na paghandog na. At meron na talagang naihandog na perfect red heifer na ang kahulugan nito talagang itatayo na yung templo. Sa madalit sabi, nagkaroon na ng red heifer. Yung tinatalakay ko mga 3 taon na nakakaraan, ito na, nangyayari na ngayon. Kung sumasampalataya kayo doon sa mga una kong binanggit na mga karakter, obligado kayo na sampalatayanan din ninyo na talagang malapit na itong panahon. Kasi meron na ngang mga palatandaan, yun nga, sangayon doon sa Moedim, na talagang itong mga panahon ito, sunod-sunod na yung mga magiging pangyayari. Magkakaroon ng blood moon. Katunayan, itong susunod na buwan, magkakaroon ng blood moon. At sunod-sunod na yung mga pagpasok ng 7 years na tribulation, magkakaroon ng treaty. Hindi po ba meron ngayon yung Abraham Accord? Yung Abraham Accord na yan, ang nagpasimuno niyan si Presidente Trump, kasama yung kanyang manugang na si Kushner. Yun po pinlano nung kanyang first term at ngayon ay tinutuloy na. Yan po isa sa mga palatandaan. Pag nakita natin na ang Israel ay meron ng tinatawag na treaty sa mga bansa, peace treaty, yan po. Yan ang palatandaan. Ito na, nagsisimula na ang 7 years na tribulation. At pag nakita ninyo yung red heifer, meron ng naihandog at itinatayo na templo, yan, isa rin yan sa palatandaan na 7 years tribulation na. At pag po pumasok yung tinatawag na 7 years tribulation, pag nagsimula na, ang ibig sabihin, bibilang lang kayo ng 7 taon. Halimbawa, itong taon na to, 2025, nagsimula ang 7 years tribulation. By 2032, 25 plus 7 equals 32. By 2032, dadating na po si Kristo Yahushua, ang ating Panginoon. Itatatag na niya yung kanyang millennial kingdom. Ibang gobyerno na po ang iiral dito sa buong mundo. Magkakaroon na ng isang gobyerno at ang mamumuno ay si Kristo Yahushua. Iisa na lang ang world leader natin. Ngayon, kung yung 7 years tribulation ay sa 1 taon pa magsimula, ang ibig sabihin by 2033, doon pa lang darating si Kristo Yahushua. Ngayon, marami na pong mga piniliwanag at marami nang nagpaliwanag tungkol doon sa tinatawag naman na rapture. Yun nga, yung rapture, yung pagparito ni Yahushua, sasalubungin ng mga alagad para makasama niya, at pagbabalik niya, isasama niya uli para maghari doon sa millennial kingdom. Pagka nakasama tayo sa rapture, yun na, wala na tayong kamatayan doon. Buhay na walang hanggan. Meron na tayong buhay na walang hanggan.
Ibig sabihin, kasama tayo sa maliligtas. Ngayon, tatandaan po natin, ngayon, ang mga pinagtatalunan po ng mga biblical scholars tungkol po sa rapture ay yung iba naniniwala na pre-tribulation rapture. Ang ibig sabihin, bago magsimula ang 7 years tribulation, magkakaroon na ng rapture, magaganap na yung rapture. Yung iba naman ang paniniwala sa kanilang interpretasyon, mid-trib, sa kalagitnaan ng tribulation, doon magaganap yung rapture. Yung iba naman sa pagkatapos ng 7 years tribulation o yung tinatawag na post-trib. Yung pong post-trib, napakaraming mga talatang sinasalungat, napakalabo po nun. Ako po hindi makukumbinsi na ang rapture ay magaganap pagkaraan pa ng 7 years tribulation. Pwede pang mangyari yung mid-trib, pero malabo po yung post-trib. Pero yung naniniwala po ako at maraming naniniwala at sumasampalataya na magaganap ang rapture bago magsimula ang tribulation. O kaya yung kauumpisa pa lang ng tribulation, doon magra-rapture. Yun po ang aking paniniwala. Dahil ang rapture po, kaya isasagawa yan, kaya aagawin ng Diyos yung kanyang mga alagad, sapagkat darating po ang mga pangyayari dito sa mundo na ubod ng hirap ng pamumuhay ang mararanasan ng tao. Lahat ng hirap, lahat ng pag-uusig, lahat ng salot, lahat ng kalamidad, lahat ng sakit na matitindi na hindi pa naranasan ng kahit sinong tao. Buhat ng mundo, ang mundo na ito ay maging mundo, doon sa panahong yon mararanasan ng buong mundo. Lalong-lalo na po doon sa ikalawang bahagi ng 7 years tribulation, yung tinatawag, yung second part ng 3.5 years. Yung ikalawang bahagi nung 3 taon at kalahati, yung middle, yung gitna ng 7 taon. Doon yung pinakamatindi sa lahat, doon po mangyayari. Kaya po ira-rapture kasi hindi nga tayo dinistino sa puot ng Diyos kaya nga tayo aagawin kung tayo kasama sa ililigtas. Ba't pa tayo padadaanin doon? Hindi nga tayo kasali ron yung rapture po, ang talagang nakalaan yan talaga sa Israel. Although lahat ng tao sa buong mundo mararanasan yung hirap na yan. Pero ang purpose kung bakit mangyayari yung rapture na yan, ang talagang purpose niyan para ang Israel ay magbalik loob sa Diyos. Dahil yun yung dakilang yugto sa buhay ng Israel na bayan ng Diyos, na sila ay magsisisi sa kanilang kasalanan, kikilalanin nila ang ating Panginoong Kristo Yahushua at sila ay magbabalik loob sa Diyos at doon lang sila magkakaroon ng pagkakataon na maligtas. Dahil hindi po sila talaga binitiwan ng Diyos, dahil ang bayang Israel ay meron tinatawag na everlasting covenant with Yahuwah Abba, with our Father Yahuwah. Meron siyang, ang Israel po ay merong hanggang tipan, walang katapusan na tipan o covenant sa ating dakilang Diyos na si Yahuwah. Kaya po mangyayari yung tinatawag na 7 years tribulation. Kasi ang totoo po niyan, si Kristo isinugo talaga yan para sa Israel. Dahil hindi po kinilala ng Israel, ang tinutukoy pong Israel, yung national Israel. Kasama po yung gobyerno ng Israel. Although mayroong mga ilang alagad na Hudyo na naging alagad ni Yahushua, pero ang tinutukoy po na tumalikod ay buong Israel. Sapagkat pati yung mga Pariseo, yung mga rabay noong mga panahon nila, hindi naman kinilala si Kristo, nireject siya. Kaya ang ginawa ng Diyos, yung ebanghelyo
yung biyaya ng kaligtasan, pinayagan niyang maranasan, pakinabangan ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Pakinabangan ng mga hintil. Kung alin yung hintil, yung pong hintil, yung mga taong walang dugong Hudyo. Halimbawa, katulad ko, wala akong dugong Hudyo. Hintil ako, yung pong mga Hapon, Inchik, Russian, Americans, Indians. Yan po ay mga tinatawag na hintil, yung mga Latino, mga hintil po yan. Ang tinatawag po na Hudyo, yung pong nandun sa Israel, sila po yung Hudyo. Sila talaga yung bayan ng Diyos. Ngayon, dahil sa kanilang ginawang pag-reject, hindi nila kinilala ang ating Panginoong Yahushua, ang Diyos ngayon, pinalaganap niya yung biyaya ng kaligtasan, pinakalat niya sa buong mundo. Kaya tayo mga hintil, makikinabang ngayon. Kasama tayo sa makikinabang. Ngayon yung pong rapture na yan, magaganap yan, hindi ako naniniwala, imposible pong mangyari yan sa panahon na nandun na yung talagang matinding kapighatian. Napaka-imposible yun kasi talagang kaya po aalisin ng Diyos yung mga ililigtas niya dahil meron tinatawag nga sa Biblia na the fullness of the Gentiles. Hinug na. Kumbaga marami na yung mga bilang ng mga sumampalataya, kailangan ng kunin, ililigtas dyan. At bibigyan ko kayo ng pruweba. Ang Diyos, pagka mapapahamak yung kanyang pagka mayroong ipararating na kapahamakan, inaalis niya yung mga lingkod niya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Doon po sa Sodom at Gomora, bago niya paulanan ng apoy ang Sodom at Gomora, kinuha muna niya si Lot. Pinakuha niya sa mga anghel. Pinahila pa nga sa anghel pati yung asawa ni Lot. Inilabas muna sila sa Sodom at Gomora. Saka pa lang bumaba ang apoy at asupre. Kaya nga lang, yung asawa ni Lot, lumingon, naging haliging asin. Bakit lumingon? Ibig sabihin nun, ayaw niyang umalis doon sa Sodom at Gomora. Yung puso niya, yung isip niya, nandun pa din. Kaya, nadamay siya. Pinagbilinan siya ng anghel, huwag kang lilingon. Lumingon. Bakit nga lumingon? Yun na nga po ang dahilan. Yung puso niya, hindi niya maiwan. Yung Sodom at Gomora, ganun din po tayo. Hindi natin maiwan yung mga bagay dito sa mundong to. Yung buhay dito sa mundong to. Ang kaligayahan natin nasa mundong to. Pagka ganun po ang laman ng puso natin at line of thinking natin, paano tayo makakasama sa kaligtasan? Ayaw ninyong harapin yung katotohanan. Halimbawa, meron ng mga sinasabi sa inyo. Ayaw ninyong pakinggan dahil, halimbawa, lalo na kung kayo ay mayaman, kung kayo ay makapangyarihan. Siyempre, ayaw ninyong umalis dito sa mundo kasi marami kayong kayamanan dito. Nanghihinayang kayo, may kapangyarihan kayo. Isa kayong gobernador, mayor, o kaya senador, o kaya presidente. Siyempre, hindi nyo basta maiiwan niya kasi enjoy kayo doon sa kapangyarihan na taglay ninyo. Yun po yun. Ngayon, tandaan po natin, maski nung nagkaroon ng bahanggunaw sa panahon ni Noe, hindi po ba bago umulan ng tuloy-tuloy na pag-ulan hanggang sa bumaha, hindi po ba si Noe nandun na sa daong? Pati yung 3 anak at 3 manugang niya nandun na. Tsaka yung mga paris-paris ng mga hayop nandun na sa daong. So bago dumating yung kapahamakan, aalisin muna ng Diyos yung kanyang mga lingkod doon sa dako na magkakaroon ng kapahamakan. At tandaan po natin, bago magpadala ng salot, bago magpadala ng kapahamakan ng ating pong Amang Yahuwah, nagbababala siya. Gumagamit siya ng mga kasangkapan para manawagan sa mga tao, para ang mga tao matawagan ng pansin. Kaya po isa ako doon sa mga nagsasalita ngayon, nagpo-post nag-upload sa video at nagpo-post para magpaalala sa inyo. Kasi nararamdaman ko, alam ko po, hindi po pwedeng hindi mangyari. Malapit na po ang maganap yung rapture. Maaaring itong susunod na buwan o Oktubre,
o maaaring sa 1 taon mag-rapture na. Malapit na po, bumalikwas po tayo. Napaka-konti na lang ng panahon na natitira. Huwag niyong payagan na may iwan po kayo, kasi pag naiwan kayo, wala na po kayong magagawa. Pag nangyari na, naganap na yung rapture at hindi kayo nakasama, hindi na po ninyo maibabalik yung panahon. Doon po pagka po dumating na yung tinatawag na 7 years tribulation, sa sobrang hirap ninyo na mararanasan, baka hindi na ninyo magawang magsisi at magbalik loob sa Diyos. At ang katunayan, nakasulat sa Biblia, sa mga panahong yon, maraming magagalit sa Diyos, magre-rebelde, mumurahin ng Diyos. Kaya marami ang hindi magbabalik loob. Meron mang makapagtitiis, makapagbabalik loob sa Diyos, hindi ganun karami. Hindi katulad ng mga mapapahamak talaga. Kasi sabi po ng Biblia, ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Para maligtas ka sa panahon ng tribulation, kinakailangan po talagang magtiis ng sobrang tinding hirap, at saka kinakailangan hindi ka matataka ng mark of the beast o yung tatak ng halimaw. Kasi pag natatakan ka ng tatak ng halimaw, mahirapan ka ng maligtas po nun. Ngayon, sa panahon ng nandyan na yung tinatawag na yung Antikristo, babangon po ang matinding pag-uusig. Ang mga Biblia maaaring mangyayari, pasusunog. Alam niyo po bang nangyari na yan sa kasaysayan ng ating mundo, na ang mga Biblia ay pinasusunog? Ngayon, kapag po nangyari na yung nandyan na yung Antikristo, nakaranas na ang tao ng matitinding pag-uusig, magkakaroon ng tinatawag na mark of the beast. Pag hindi po kayo pumayag na matatakan ng tinatawag na mark of the beast, hindi kayo makabibili, hindi kayo makapagbebenta. Hindi kayo pwedeng bumili, hindi kayo pwedeng magbenta, magbili. Ngayon, paano kayong bibili ng pagkain ninyo? Yung mga pangangailangan ninyo. Kung meron kayong gustong ibenta, paano nyo ibebenta? So yung iba, mapipilitan talagang tumanggap ng mark of the beast. Maliban na lang kung talagang matibay ang paninindigan mo, kaya mamatay ka na sa gutom, okay lang sa'yo, basta huwag kang matataka ng mark of the beast. Basta ang mahalaga sa'yo, manindigan ka sa panig ng dakilang amang Yahuwah at ng ating Panginoong Yahusya, makaranas ka man ng sobrang hirap at mamatay ka, okay lang. Kung ganun, pwede ka talaga maligtas. Kaya nga sabi ng Biblia, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Pero, bakit kailangan po ninyong maranasan yun? Meron pa ngang pagkakataon tayong natitira ngayon. Wala po kayong gagawin kundi lumapit kayo sa ating dakilang amang Yahuwah. Sumampalataya kayong lubos sa ating Panginoong Yahusya Kristo. Kilalanin nyo at lubos ninyong sampalatayanan. Siya lang ang makapagliligtas sa atin. Siya lang ang ating tagapagligtas. Bakit hindi nyo samantalahin? Pwede nyo pang gawin yan. Bakit hihintayin pa ba natin na maranasan natin yung sobrang hirap? Samantalang po pwede namang malagpasan po natin yun. Ngayon, kagaya po ng aking sinasabi ng paulit-ulit sa mga nakaraan, hindi po ako tagapangaral ng mga salita ng Diyos. Hindi po ako talaga mangangaral at limitado yung aking kaalaman sa Biblia. Kaya kung meron po kayong gustong itanong at gustong maliwanagan at gustong alamin at gusto pa ninyong madagdagan yung inyong kaalaman tungkol sa mga aral ng Diyos, ang ipapayo ko po sa inyo ay magpadala po kayo ng sulat ng inyong mga tanong. Address kay kapatid na Rolando Dizon Jr. sa Assembly of Yahusya. Yan po ay makikita nyo sa Facebook at sa YouTube, Assembly of Yahusya. At mas makabubuti po na panuorin ninyo yung marami ng mga i-upload na video ng Assembly of Yahusya. Pwede po ninyong panoorin sa YouTube at sa Facebook para marami po kayong matutuhan. At yung mga tanong na gusto ninyong itanong,
masasagot po yan ng kapatid na Rolando Dizon. Basta ipadala lang po ninyo through email. Sana po pagtiyagaan nyo na itong aking popost na pagbibideo. Medyo alam niyo na, medyo hindi maganda yung ang aking diction, pronunciation, gawa po ng aking postisyon. Hindi naman ako masanay-sanay. Pero pasensyaan nyo na, ang importante, marinig ninyo at maintindihan sana ninyo maigi at maisaipuso ninyo yung mga mga tinatalakay po natin. Maraming salamat po ulit sa inyo.